Ang trade daw nila Luka at AD ay isang malaking panlilin lang ng NBA. At ngayong malapit nang mag-retire itong si LeBron James, siya na daw ang bagong mukha ng NBA ngayon. Bago yan, Anthony Davis, naglaro na nga para sa Dallas Mavericks. Tapos na nga ang press conference nila Anthony Davis, Max Christie at Caleb Martin dito sa Dallas. At madami na nga nag-aabang para makita maglaro itong si Anthony Davis dito sa Mavs. Official na nga na nag-debut game itong si Anthony Davis dito sa Dallas kontra sa Houston Rockets. Ayon kay Anthony Davis, alam naman daw niya na madaming fans ngayon ng Dallas ang nalulungkot dahil sa pagkakatrade ng kanilang franchise player na si Luka Doncic. Pero sinabi din niya na gagawin niya ang lahat para sa Dallas at muli niya raw ibabalik ang sigla para dito sa franchise na ito. Samantala mo ang nakita na nga ng NBA ang kanilang bagong mukha ng liga. Ito nga ay sa katauhan nitong si Luka Doncic. Pagkatapos kasing mailabas ang balita tungkol nga sa trade na naganap dito kila Luka Doncic at Anthony Davis, ay bigla daw bumulusok pataas ang rating nitong NBA. Naging bestseller din bigla itong jersey ni Luka Doncic sa LA. Makikita pa nga sa isang video na kumakalat online kung gaano kahaba ang pila ng mga bumibili ng jersey ni Luka. Pati itong mga game ticket ng LA ay tumaas din ang value after nga makuha itong si Luka. At inaasahan pa nga daw na mas tataas pa ang presyo na ito kapag nakapaglaro na si Luka. Base din sa mga reports ay ultimo mga NBA cards nitong si Luka Doncic ay halos dumoble daw ang presyo sa market. Kaya naman ay pumasok itong isang teorya ng mga tao na ang trade sa pagitan nitong si AD at Luka ay isang malaking panlilin lang lamang. Kumbaga talagang plano na nga daw ito at hindi ito katulad ng sinasabi ng GM ng Mavs na si Nico Harrison na nagkape lang daw sila nitong si Rob Pelinka at bigla na lang daw na pag-usapan. Naging kahina-hinala daw kasi itong nangyaring trade dahil tila may pattern na lumalabas. Naiinis ang Mavericks sa kondisyon ni Luka. Iniisip nilang depensa ni Anthony Davis ang magdadala sa kanila sa kampyonato. Yan ang kwentong ibinibenta ng NBA sa mga fans. Gusto nilang maniwala ang mga fans na nangyari ang trade dahil hindi sigurado itong si Harrison kung pipirma si Luka ng supermax contract sa Dallas. Ito ay kahit wala naman ni isang indikasyon na ayaw na ni Luka sa Mavs. Sinabi din niya na wala siyang ibang pinagsasabihan ng deal na ito kundi sa pagitan lamang nilang dalawa ni Rob Pelinka. At mas naging kahina-hinala pa daw ito nang sabihin ni LeBron James na wala siyang alam sa trade na nangyari. Gayong alam naman daw ng marami na malaki ang impluwensya ni LeBron James sa pagkuha at pagbitaw ng mga player sa kahit anong kupunan na kanyang mapuntahan. Kaya nga daw siya binansagan na GM. Meron pang isang teorya na lumabas na kasabwat daw ang Nike sa nangyaring trade. Ito daw ay para mapunta ang kanilang endorser sa isang malaking market dahil siguradong malaki ang kanilang kikitain dito. Kaya naman sa uli ay hindi totoo na ang trade na ito ay tungkol sa mga sinasabi nilang dahil sa kondisyon ni Luka. Dahil alam natin na dinala ni Luka sa finals itong Mavs. Kaya hindi mo masasabi na wala sa kondisyon itong si Luka. Ang trade daw na naganap ay dahil sa negosyo. Alam natin na bumaba ang viewership ng NBA. Kaya naman ito na daw yung script na tinatawag ng mga analyst. Gumawa daw ng script itong NBA nang sa ganon ay maisalba nila ang NBA sa patuloy nitong paglubog. At nagtagumpay nga sila tulad ng nasabi ko kanina. Bumulusok pataas ang rating ng NBA sa iba't ibang mga platforms. Lalo na nga siguro kapag naglaro na nga ng tuluyan itong si Luka sa Lakers. Anong masasabi nyo tungkol dito? Huwag nyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na din para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.